Isa ba kayo sa mga OFW na gustong magsimula ng sarili nyong online business pero hindi nyo alam paano gagawin? So sa video na to, sasabihin ko sa inyo kung paano namin sinimulan ang online business namin step by step. So yan guys, akong OFW na nagtatrabaho dito sa United Arab Emirates for 17 years. So dumating sa point na medyo kinakapos yung sahod natin, kailangan natin maghanap ng iba pang pwedeng pagkakitaan para i-fill doon sa mga kakulangan nung sahod natin. So napag-isipan namin na mag-open ng online business na to para makatulong sa atin. So without further ado, let's go how we do it. So yan guys, bilang isang OFW, kung gusto mong mag-umpisa ng sarili mong online business, ang pinakauna mong gawin is product and target audience. So yung unang gawin natin ay yung product muna. So kailangan tayo maghanap ng product na ibibenta natin sa market. When it comes to product, so dapat natin pagtuunan ng pansin kung ano yung product na ibibenta natin sa market at saka kung ano yung uri ng audience o type ng audience na bibintahan natin. So yan, product muna. So pagpipili tayo ng product, kailangan natin piliin yung product na tinatawag na fast moving product. Halimbawa ng fast moving product is food, skincare, beauty product, footwear, clothes. Sa amin ang pinili namin is perfume. Perfume, why perfume? Because perfume is one of the fastest moving product not only in the Philippines but all over the world. Kasi alam mo naman, perfume is yun yung daily na ginagamit ng mga tao. Lalong-lalo na sa, dito na ngayon pumapasok yung target audience natin. Lalong-lalo na sa mga kababayan nating mga OFW o sa mga Filipino in general. Isa sa number one user ng perfume is ang mga Filipino. Tayong mga Filipino talagang hindi tayo papasok ng trabaho pag wala tayong perfume or walang pabango para dagdag confident para sa atin. So yan, pangalawa yung target audience, yun. Yung tinatarget natin dito, mahirap na magkaroon ka ng isang product pero hindi mo alam sino yung audience na kailangan mong i-target. Halimbawa ngayon, bibili ka ngayon ng produktong pang Arabo, let's say yung perfume. Pipili ka ngayon ng perfume na oud na alam mo naman yung target audience mo na coincide kung ano yung needs mo, kung ano yung kailangan mo is yung mga Filipino. So, kailangan pagpipili ka ng product, alam mo yung target audience. Kung halimbawa yung mga kababayan natin ang target audience mo, pwede yun. Perfume para sa mga kababayan natin, yun yung target audience mo. And as long as you can, mag-stick ka lang muna sa isang product. Kasi later on, pag-uusapan natin bakit isang product lang dahil you are going to promote this product to social media. Alam mo, kailangan sa social media. So, how the algorithm work? Pag-uusapan natin mamaya. So yan, product and target audience yun na-explain na natin sa inyo. Yung pangalawa naman ngayon is supplier. Of course, kung gusto kang magbenta ng product o gusto kang mag-online business, kailangan mo ng supplier. Yan yung isa sa pinaka dapat mong pagtuunan ng pansin yung supplier. Kasi yung supplier, yan yung bibigay sa iyo ng produkto na ibibenta mo doon sa target audience mo. When it comes to product, kailangan papasok din yung tinatawag na quality. Alam mo, wag kayong magbenta ng produkto na wala siyang quality because product without quality, it's like a dream without action is just a dream. Alam mo, hindi siya papatok sa market, lalong-lalo na sa mga online selling na andito tayo sa ibang bansa na marami tayong kompetensya, noon Amazon, marami pang mga online selling na nagbibenta ng mga legit na product. So sa atin, we have to make it double na yung product na binibenta natin, kailangan kung ano ka quality yung binibenta sa Amazon or iba pang mga selling online seller, dapat dublihin natin yung quality na binibenta natin because if your product is quality, quantity comes around. Yan yung magiging marketing mo, yung product mo na may quality. So ngayon, supplier, yung pinag-usapan natin kanina, supplier. So, maghanap ka ng supplier, not just one, not just two, it's make it more as long as you can na mahanap mo yung mga supplier na yun. Dahil pag wala dun sa isa, pwede kang pumunta dun sa iba. And always keep in your mind na kailangan mong maghanap ng pinakamura na supplier na magkakaroon ka rin ng quality. Yung supplier na mura na siya at may quality pa dahil nag-online tayo, so kailangan din kumita tayo kahit paano dahil lalong-lalo na pagbibigay tayo ng presyo online, talagang mahigpit yung presyohan dyan. Kailangan magaling tayo, marunong tayong magbigay ng presyo. And sa next video, pag-uusapan natin how you will give your price when it comes to product. So yan, stick muna tayo sa supplier. Yan of course, kailangan yung supplier ay hindi lang may isa, dalawa, tatlo, as long as you
pasukan, pag i-check mo is one by one kung saan yung supplier na makakamura ka at may quality yung produkto nila. So yan. Ngayon, papasok tayo sa pang-tatlo natin. Yung pangatlo ngayon is maghanap ka ng career. So yung career, yung pinakamalaga sa online business itong career na to dahil sila yung magdadala ng produkto mo kung sino yung doon sa nag-order sa'yo. So yan. Halimbawa ngayon, may nag-order sa'yo, directly kailangan may courier ka. Kung gusto mo maghanap ka rin ng 2-3 courier na pwede mong pagpilian, at least may option ka. Pag hindi nag-working isa, may another option ka pa. So yan, so courier dapat maghanap ka rin ng pinakamura at the same time fastest delivery yung tinatawag. Kasi ngayon sa panahon ngayon, ang labanan ngayon is yung fastest delivery. Alam mo, may 1 araw, 2 araw lang na mga delivery na hinahanap ng iba kasi alam mo na ngayon, it's all fast moving, wala na yung slow. Ngayon, the pace is very fast, so kailangan mo ng fastest delivery na option sa courier. So yung pangapat natin ngayon is social media. Dito na pumapasok yung social media. Which is, sa panahon ngayon, hindi mo na kailangan magkaroon ng physical store para magbenta ng product mo. Dahil sa panahon ngayon, it's all about social media. So, kailangan ka muna mag-create ng social media. And when it comes to social media, when it comes to choose the name of your social media, you have to make it sure na yung pangalan ng social media mo is yung madali lang siyang i-remember ng mga taong tumitingin or yung mga taong dinadaanan. Tulad sa amin, ang pinili naming pangalan ay Fame Collection. Dahil pag titingnan natin yung pangalan is Fame. Fame is napakabilis niyang tandaan. Fame, it's fame. You know, some fame people like actress, actor, sila yung mga fame people. So, napakadaling tandaan. At collection. Collection is a common words. Alam mo, fame, collection, pinagsabay sila. Napakadali niyang tandaan kung isa ka sa mga taong nag-i-scroll ng social media at naghahanap ng product na something na gusto mong bilhin. Fame collection. So, sa'yo, find some name ng social media mo na mabilis lang siyang matandaan ng mga tao na gustong bumili sa'yo. Yan, dahil napakahalaga niya. And of course, social media, may TikTok ka dapat, may Facebook ka, may Instagram, at may YouTube. Yan, dapat may social media ka. Hindi naman natin sinasabi na lahat to dapat ay mag-viral or dapat mong, kung ano yung ina-upload mo sa Facebook mo, mostly kasi mag-focus ka sa TikTok at saka sa Facebook. Kung ano yung ina-upload mo dito, i-upload mo rin sa Instagram. At kung may YouTube, YouTube is optional. Kung gusto mo, you do it. Dahil social media ngayon, ito na yung storefront natin as selling. So, magbibenta tayo. Ito na yung ginagamit nating store natin. Instead of physical store, yung social media na ngayon yung nag-work sa atin as physical store. Yan. Of course, when it comes to social media, pwede din natin pag-usapan yung social media if you have any question kung paano gumawa ng video, how to make it appealing to the audience. Pwede natin pag-usapan yan. And I will do it in another video. And I'm going to apply ko na yung ginawa namin sa Fame Collection, online business namin. Sasabihin ko sa inyo how we do it. So, yan yung social media. Ngayon, dito na tayo sa panghuli. Nilagay natin to sa panghuli dahil hindi ko gusto na kukuha muna kayo ng license bago kayo magkaroon ng product na ibibinta nyo. So, you should have a product first in place, all the things in place before you get your license. Ano yan, pag may ready ka na mag-launch ng business mo, now, it comes to license. Kung saan lugar ka na nakatira ngayon, kung sa Saudi, or sa Qatar, or sa Oman, or sa Middle East, may mga lugar na hindi na kailangan ng e-commerce license para magbenta sa social media. And you are lucky when it comes to that point kung hindi na kailangan ng license para sa inyo. Dito tayo sa United Arab Emirates. Sa United Arab Emirates, kapag nagbibenta ka ng produkto, you should have your own license. Dahil it's, according to law, dapat magkaroon ka ng e-commerce license or any types of license na meron doon. Dahil mahalaga yon, hindi ka pwedeng magbenta, baka ilagay tayo sa jail pag nagbibenta ka ng produkto na wala kang license. Yan yung panghuli natin, yung lisensya. At ito na yung panglima kanina yung lisensya, ito yung pinakalas. Alam mo, yung pinakalas yung determination mo. Determination mo to do your business, determination mo to start. Dahil sasabihin ko sa iyo, there is no proper time, there is no proper date, there is no proper moment para mag-start ka ng sarili mong online business. It's now. It's now. Mag-start ka, work for it, and never give up. The time you give up, yun na yung oras na natalo ka. So, mag-umpisa ka, at saka walang shortcut. This is one thing that I want to pinpoint. Walang shortcut sa buhay. Walang 1 month, walang 2 months, walang 3 months. Maybe it takes a year, 2 years, 3 years bago pumutok yung business mo. Sa amin, it takes 1 year bago kami
kumita talaga nung tinatawag na simpleng kita lang, hindi naman ganun kalaki yan. It takes 1 year dahil walang shortcut. You have to work for it. Lalong-lalo sa social media, you have to work for algorithm. You have to work for algorithm, post everyday kung ano yung mga produkto mo. How you do it, yung mga i-update mo yung mga social media mo araw-araw kung anong nangyari doon sa binta mo, behind the scene, ilagay mo. Basta work for it and never give up. Isang araw, magsasucceed ka. Yeah, nangyari sa amin, it might happen to you. And gusto lang namin i-share sa inyo tong maliit na part ng buhay natin as OFW. Yeah, hanggang dito na lang yan. Kung bago kayo sa channel ko, please do subscribe and yeah, share our video.